Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. No, pag-usapan natin mga kababayan, ito pong mga sinabi ni Senator Win Gatchalian tungkol po dito sa mga kontraktor na sangkot sa korupsyon, no? Sa buwatan diyan po sa DPWH o sa anumang sangay o ahensya ng pamalaan na may mga kontratista, no? At ganun din po, ano po yung nire-request niya kay Secretary Bunoan. Okay, so shout out po lahat sa inyo. And may God bless us all. So ito pong ating mga artikulo ay manggagaling sa Abante TNT. Maraming salamat po dyan, no, sa Abante. No? Unahin natin yung nais mangyari ni Gatchalian sa mga kontraktor. Ito po, Gatchalian, mga kontraktor na sangkot sa anomalya, huwag nang pasalihin sa government projects. Okay. So basahin lang muna natin yung article. Iko-konsidera o future daw. Iko-konsidera ni Senator Gatchalian na gumawa ng isang special provision kung saan ibaban na ang mga kontraktor na sangkot sa mga proyekto ng gobyerno kasunod ng issue ng korupsyon sa flood control projects. Dapat hindi lang sa flood control yan. Lahat po, sa lahat ng programa, proyekto ng DPWH o ano pang mga departamento na meron pong mga ganitong may mga kontratista no, mga proyekto tulad ng sa mga procurements, lahat yan. Kasi lahat ng departamento o ahensya ng pamalaan may mga procurements and biddings, yung tinatawag nilang bids and awards. Yan, procurement department ng bawat ahensya. Halimbawa sa DOH, mga gamot, 'di ba? Mga gamit pang medisina. Okay? Sa DepEd, mga laptops, libro, mga innovative devices, sa agriculture. Lahat po. At yan din sa mga Bureau of Immigration, Bureau of Customs, Ports Authority, lahat po, hindi lang sa DPWH, hindi lang sa specific na departamento, lahat po dapat nyong iban, dapat imbestigahan lahat. Kung ako sa mga department heads o cabinet members, I will take the initiative to investigate. I will form a body sa aking departamento, yung mga hindi tiwali talaga, na paimbestigahan. Lalo na sa Department of Agriculture. Lalo na dyan saan ba ang BOC, yung Bureau of Customs, anong department yan? Yung Ports Authority, anong department? Yung Bureau of Immigration, anong department? Diyan po sa DMW, sa OWA, yung mga nai-smuggle, yung mga illegal recruiters, sino mga kasapakat dyan sa loob ng ahensya na yan? Example lang po yun, we're not accusing them. Kung ako lang, kung may political will lang ang mga department heads, I will form a committee secretly to investigate yung mga earing officials kawani ko sa departamento ko para kung sakali man maayos ko yan o di maging ehemplo kayo, maging example kayo ng ibang departamento. Yung lang po yung sa akin. It will take up a lot of courage. It will take a lot of political will to do this. Hindi na ito magbabanban pa. Gawin na ng mga department heads yan kung talagang gusto nyong mawala ang korupsyon sa bawat departamento ninyo. Kasi itong mga mambabatas natin na ito, hindi mapagkakatiwalaan ang mga ito. Hindi naman lahat. Okay? Pero majority of them are tiwali. Sabi ni Gatchalian, baka maglagay kami ng baka lang daw, baka pa. Future lang, baka. Hindi niya pa sinisiguro. Baka maglagay kami ng special provision doon sa mga kontraktor na sangkot sa anomalya. Huwag nang pasalihin muna sa mga government projects. Huwag muna. Baka muna. Walang kasiguruhan
Akala ko ba ibaban nyo na? Wala nang baka-baka. Just make a provision na pag napatunayan, nag-commit ng anomalya, 1 strike, tapos. Wala na yung second strike, wala nang third strike. Don't wait for another chance kasi gagawa ulit ng mali yan. Iban na kaagad. Ang usapan nila dito, bilyon na, hindi po milyon, mga kababayan. Bakit Win Gatchalian? Bakit may baka at muna? Ibig sabihin, maaring hindi mangyari at yung muna, teka muna, time out ka muna, mag-sub ka muna. Next, ikaw muna, pahinga ka muna 5 minuto. O di pa parang sabi ng DPWH, yung mga nababan ng mga contractors nila, after a year, babalik na. Anong klaseng ban yun? Hindi pala ban for life, ban for a year lang, tapos makabalik. Tapos another nakakaw na naman. Putragis na yan. Kasi tuloy ang ligaya. Mahihirapan kasi isipin natin siguro meron na lang 5 buwan bagong magbagong taon. I doubt kung merong mag-file ng mga kaso na substantial o merong makukulong in the next few months. Wala. Wala talaga. Kasi bakit? Wala kayong political will. Ayaw nyo pa kasing banggitin sino yung mga senador dyan na sangkot, di ba, Gatchalian? Bakit mo pinagbawalan si Ping Lacson? Bakit mo hininto yung kanyang expose sa mga senador na sangkot? Pero kung hindi naman natin ginawa yan, mananalo na naman sila sa kontrata. Ganun na naman ang gagawin nila. Pag hindi nakatingin ng tao, ganun naman. So pinag-aaralan namin magkaroon ng special provision na kung mayroong kaso, whether may judgment o wala, pagbawalan na sumali sa mga government projects. Ayan, dyan ako mag-agree sa'yo. Kung may judgment o wala, doon tayo pupunta sa wala. Dahil sa tagal po ng hustisya dyan. Sa tagal gumulong ng justice sa atin. Huwag yun ang antayin pa yung judgment. Dahil ang tagal niyan, 10 taon, 20 taon. Sabihin na hanggat may nakabinbin na kaso sa korte, huwag pasalihin. Ganon. Diba? Tapusin nyo muna. Nasabi ko rin doon sa pagdinig, hindi kami magdadalawang isip na isiro yung flood control projects. Meron sa 2026, merong 270 billion pesos na inilagay doon. Yan. Dapat lang yan. Agree ako dyan. So kung hindi nila ma-justify yon, isiro na lang natin, ilagay na lang natin sa pagpapagawa ng eskwelahan. Ang tanong, sino bang nagpapatayo ng eskwelahan? DPWH pa rin, hindi po DepEd. Ang nangangalaga pa rin ng pagpapatayo ng eskwelahan ay DPWH. O sino? Magpapabidding. Sino na namang kontraktor? Alam na. Tapos na ang buto-buto. Ganun pa rin. Sabi nga ni sabi pala ni Secretary Angara, sana sila na lang, yung departamento niya na lang ang magpagawa ng building, hindi na ang DPWH. Mas mabilis pa. Dahil alam mo na, kulang rin yung ating mga paaralan. So pwede natin i-divert na lang sa pagpapagawa ng eskwelahan. Ayan po. Tama naman, pero wag DPWH ang manguna dyan. Dapat yung mismong departamento na may kinalaman dyan. Eskwelahan yan di dapat DepEd, di ba? Sherwin Gatchalian. Ganun ang gawin ninyo. Dapat ang DepEd, amin na yan. Autonomy na namin yan. Hindi kayo. Dahil kayo mga kurap. Dahil mga kontratista nyo na naman ang gagawa niya. Substandards na naman. Iaano nyo ang buhay ng mga estudyante at mga guro at administrator ng eskwelahan. Hindi papayag. Hindi ako payag. Di ba? Dapat DepEd yan. Dapat si Secretary Angara. Ako, bakit kay mas may tiwala ako kay Secretary Angara Pinipix niya ang problema ng DepEd, nakikipartner siya sa private company. Di ba? Mas maganda 'yon. Si Tokmol, wala. Pinagmamalaki yung hindi daw siya failure dahil maganda daw ang ratings. Alam naman natin ang mga survey na babayaran. Ano kayo? Kaya ako hindi ako nagtitiwala sa ratings na survey. Iso-survey mo 1,200. Hindi naman nagre-represent ng mayoryang voting population ng Pilipinas. Nagtitiwala kayo. Bakit? Minsan bayad yan Commission survey yan now mga kababayan, punta pa rin tayo kay Gatchalian. Meron po siyang request kay Bunoan, yung Secretary ng Department of Public Works and Highways. Sa Abante TNT pa rin. Out of delikadesa. Bunoan, dapat magbitiw bilang DPWH chief. Sabi ni Gatchalian. Ayan.
para hindi maging bias at credible ang investigasyon sa maanumalyang ghost flood control projects, dapat voluntaryong ibakante ni Secretary Manuel Bunoan ang kanyang posisyon bilang pinuno ng DPWH ayon kay Gatchalian. Para sa akin, para maging unbiased yung investigasyon at maging credible in investigation, dapat siguro out of delicadeza mag-leave muna siya dahil tumatakbo na yung investigasyon. I'm sure sila, ang Pangulo, nag-i-investigate na rin himself. Ang gamit nila yung NEDA or DepDep para mag-investigate. Kung yung presidente nga gumamit ng ibang ahensya para mag-imbestiga, ibig sabihin si presidency mismo hindi nagtitiwala sa DPWH para imbestigahan niya yung sarili niya. Correct. Bakit mo naman iimbestigahan ng sarili mong departamento? Bias yun. Dapat mag-recuse ka, dapat Bunoan kung ayaw mong mag-resign, kasi ayaw niya po, kasi sabi niya nasa pleasure na ng presidente yan. E di mag-leave of absence ka. Mag-LOA ka para i-recuse mo yung sarili mo. Habang naghahanap ng kapalit mo. Okay? Para kay Gatchalian, importanteng maibalik ang tiwala ng publiko sa DPWH at para hindi magkaroon ng duda sa investigasyon, mas mabubuting magbitaw muna sila sa pwesto. Maganda rin, kayo rin, mga senador na nandyan sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta na nadadawit ang pangalan dyan sa DPWH, dapat mag-recuse din kayo. Hindi kayo magtatanong dyan tulad ni Joel Villanueva. Nagtanong pa kay Bunoan, ako ba'y nakiusap sa inyo? Ako ba'y ganito? Ba't ka nagtatanong? Diba? Nililinis mo sarili mo? O dapat kayo rin mga sangkot na senador, mag-recuse din kayo, alisin nyo sarili nyo dyan. Dahil ba kabilang kayo dyan? So, importante dito, maibalik yung tiwala, yung trust ng taong bayan sa DPWH. Hindi na maulit ito na matagal kaming magtitiwala dyan. Bulok na ahensya. Paano mo lilinisin yan? Root them out. Alisin nyo lahat. Lahat. Alisin nyo. Palitan nyo ng bago. Diba? Kaso, mga kababayan, naipasa na ang kulturang pagnanakaw. Wala talagang mapipiling honest. Kaya nga sabi nila, yung DPWH, Department of Persons Without Honesty. Yun. Yan po, nabasa ko lang po yun, credit po sa nagsabi nun. DPWH, Department of Person Without Honesty. So nakakahiya po, hindi po kayo honest. Sana karmahin kayo. Ako po nag-a-agree dito this time kay kay Senador Win Gatchalian. Mag-LOA ka kung ayaw mo mag-resign. Pero pag napatunayang talagang accountable ka dito, mag-resign ka na. Wag mo nang antayin pa na yung Pangulo ang magsabing kick out ka na. Nakakahiya ka po. Okay? So kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.